Gusto ko nang bumahing. Pinipigilan ko lang talaga. Baka mamaya lulugwa yung sipon ko. Pati kung muni mo, mag-dry talaga, mag-frozen sa kalamig ng panahon. Yeah, very good. Yeah. So, ready na tayong kumain dyan. Tingnan natin ang reaction ni Mister. O, pahimasimas pa si Mister, gilamian. Hello mga guys! Good morning! Good morning Philippines! Kung saan man nakarating itong video ko na to sa buong mundo. Cheris! Good morning sa inyong lahat! Hello sa inyong lahat! From Finland! So, maaga kaming gumising ng aking asawa mga my guys kasi today is Friday. And may appointment ako sa doktor sa Vasa and 1 hour or 2 hours ang biyahe papunta doon. Kaya ayun, maagang naligo ang inyong Inday Nini kahit sobrang lamig ng panahon mga my guys. First, snowfall today. So, ayaw ko sanang maligo. Kaso, ang pangit naman na umaalis ka na wala kang ligo. Parang untidy na parang hindi ka energetic, parang hindi ka fresh, na umaalis ka. Iba pa rin yung may ligo tayo mga my guys. Kaya kahit malamig ang panahon, naliligo talaga ako mga my guys kasi may hot water naman. So ayan, nagme-makeup muna si Inday Nini. So light makeup lang talaga ako mga my guys. Hindi kasi ako mahilig sa pulpakan na makeup mga my guys. Na hindi nga ako mahilig magkilay kasi hindi ako marunong magkilay mga my guys. So sabi nila kilay is life daw. Kilay daw ang nagdala ng ganda. Pero bakit hindi ako marunong magkilay? Animal ragin ni. No? Pero makapal yung kilay ko mga my guys. Na-damage lang talaga yan ang dahil lang din sa akin dahil hindi ako marunong magbunot. O ayan, pak! May papusing pa si Inday Nini. So tingnan niyo mga my guys, lumabas ako. Oh, grabe. Yan, first snowfall. Grabe, sobrang natuwa talaga ako mga my guys. Iwan ko para talaga akong bata. Nakakatuwa sa tignan. So hindi nakakatuwa yung lamig. Promise. Yan. Yeah. Ang sarap. Naglaro na si Inday Nini. So ayun mga my guys, nandito na nga kami. Medyo kinapos kami sa oras dahil nga yung ibang sasakyan na nauna sa amin, slow lang sila nagpapatakbo dahil nga sobrang, sabi ng asawa ko, slippery nga. Kaya ayun, yung oras, kinapos kami mga my guys. Kaya nagmamadali na kami diyang magparking. Ang tagal pa namin nakahanap ng parkingan mga my guys. So finally, nandito na rin kami sa loob. At talagang pagdating namin dyan, ay maghahanap pa rin kami kung saan kami pupunta. Diba? So, meron naman kaming sketch kung saan kami pupunta. Pero, tinetry namin na kami lang ang maghanap. Pero talagang hindi namin nahanap agad kaya nagtanong na kami. So finally, pupunta na kami doon. So natatakot ako mga my guys kasi syempre, hindi ko alam kung uoperahan talaga yung ilong ko kasi nga sabi nung doktor doon sa amin, talagang kailangan daw ipatignan daw talaga sa specialist ng doktor sa ilong para malaman talaga kung anong problema sa ilong ko mga my guys. Sana magiging okay lang at magiging good news ang pagpunta namin dito sa Vasa mga my guys. No, kung ano talaga ang sitwasyon sa loob ng ilong ko mga my guys. So actually, may pulit ako mga my guys. Pulit ba tawag nun? Pulit? Basta yung parang may tumubong laman sa loob. Pero I don't know kung talagang pulit ba ito. So ayan, nakalugar si Inday Nini og purma-purma sa loob ng elevator kasi nga walang kasamang sumakay. So ayun mga my guys, nandito na kami sa taas at nagulat ako mga my guys. Akala ko pansyon yung mga yan. Baling katawa sa akong asawa mga my guys nung sinabi ko, ano yan mga pansyon? Yun pala, lugwaanan pala yan sa hangin mga my guys. So ayun mga my guys, natapos na din kami doon at mag-coffee muna kami dahil hindi nga kami nakapag-coffee sa bahay. May coffee area din pala sila dito sa baba ng hospital. So mag-coffee muna kami bago kami aalis. So good news mga my guys, hindi na operahan ng ilong ko. Super thank you talaga, thank you Lord. Dahil sobrang takot talaga ako operahan ng ilong ko mga my guys para tanggalin lang yung pulit. So sabi ng doktor sa akin, hindi naman daw yung pulit. It's normal lang naman daw yun na mamamaga yung yung skin natin sa loob ng ating ilong. Pero sobrang sakit lang talaga nung pinasukan siya ng kamera sa loob. Grabe, ang sakit talaga mga my guys. Akala ko nga may na-damage sa ilong ko, parang may na-scratch doon sa loob. Ang sakit talaga mga my guys. Ang lalim pa naman ng pagkatusok ng kamera doon sa ilong. Grabe.
Grabe, gusto ko nang bumahing. Pinipigilan ko lang talaga. Baka mamaya lulugwa yung sipon ko. But finally mga may guys, nawawala na yung pag-aalala ko. So binigyan lang ako ng Sa pang road. spray sa ilong ko para mag-moist at hindi mag-dry dahil lalo na ngayon, snow. So talagang patikog mo ni mo, mag-dry talaga, mag-frozen sa kalamig ng panahon. Cheers! So ayun, kakain na naman kami mga may guys. Bali, ito na yung pinakang date namin. Ito na yung pinakang celebration sa aking birthday nung October 30 kasi nga hindi nga kami nakapag-celebrate dahil nga every weekends lang siya umauwi. So ngayon November 1, so ngayon pa namin sinelebrate. Sinabay na lang namin sa pagpunta namin dito sa Vasa kasi nagkataon din na yung appointment ko is November 1. So kakain muna kami mga may guys, ha? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Mm-hmm. Yeah, good. Yeah, very good. Yeah. Like that? No, like so. Here. Yeah. Okay. No, no. Oh, yeah, it did for you, but not for me. Okay. So yung mga may guys, tapos na kaming kumain at dumaan kami dito sa Halloween store dahil bibili kami ng costume para mamayang gabi dahil a-attend nga kami daw ng party Halloween no, sa kaibigan ng asawa ko kasi in-invite kami. Pero not sure pa kung makakapunta talaga kami pero bibili na kami mga may guys. So tignan natin kung may mapipili tayo dito mga may guys kasi kanina naghanap ako ng damit talaga para horror ba. wala man akong nagustuhan mga may guys, mga pangit man. Syempre Halloween yung mga pangit talaga. Pero hindi ko lang siya nagustuhan mga bagay. Hindi talaga bagay sa akin kasi sobrang taba ko na at yung naiwan na mga sizes maliliit na. Siguro sobrang dami na ang nagpunta dito sa store at bumili ng mga costume Halloween. Kaya yung natira na lang is yung mga small na lang. Ako, hindi naman ako small. Sobrang laki ko na. So, iwan ko mga may guys kung a-attend kami kasi wala talaga kami nagustuhan dyan. So, hello mga may guys! Today is Saturday. So, gagawa tayo ng burger steak. Kasi namimiss ko ng kumain ng burger steak. Nagki-craves ako ng burger steak. Jollibee burger steak. So, sa Pilipinas, favorite ko talaga ang burger steak sa Jollibee. So, ngayon is na-miss ko siya. Kaya, mag-invento naman tayo. Nanood lang ako sa YouTube mga may guys ng paano gagawin yung patty. So, ginaya ko lang. So, I hope magiging okay ito. So, gagawa din ako mamaya ng burger steak sauce. Burger steak sauce. So, ngayon is magluluto muna tayo ng burger patty mga may guys. Okay? Parang madamihan na. So, ito yung nagawa ko na patty. Patikman natin kay Josawa kung magugustuhan niya itong burger steak. Jollibee burger steak sa Pilipinas. Char, na ako lang ang mag-iimbento. Sana masarap ang lasa nito mga may guys. Ay. So medyo makapal lang tong patty ko kasi nga wala tayong yung parang hulmahan talaga. Pero tansya na lang. So I hope maganda to mga may guys. Masarap. I hope masarap to mga may guys. Kasi mapapahiya tayo kung disawat na guys. Ipatry natin ipakain sa kanya yung burger steak. Mga favorite ko sa Pilipinas. Tulutuin lang natin siya ng 3 minutes to 4 minutes side by side.
So, yung mga pagkain sa Pilipinas na nagugustuhan ko or favorite ko, talagang niluluto ko siya dito sa Finland, mga may guys. Pag ako ang nag-cravings. So, kahapon, nagluto ako ng fried chicken. Ang sarap ng pagkaluto ng fried chicken ko, mga may guys. No? Parang gusto ko sana magplano na lang ng negosyo ng fried chicken. Ang sarap ng pagkaluto ko. Tapos nilutuan ko rin si Josawa ng ibang putahe kasi ayaw niya ng may buto. Ewan ko ba anong problema sa buto. Is there really something wrong with bone charet? Ewan ko, mga Finnish, hindi talaga sila mahilig sa may buto. Siguro gusto nila dire-diretso ang kain. Pero yung asawa ko, pag nakakain daw siya ng buto, nagninilo yung itin niya, mga may guys. Kaya, ayun, pag buto ang niluluto ko, nilulutuan ko talaga siya ng ibang putahe. Na magugustuhan niya. So, I hope magiging okay to. Ay, parang tumubo man siya. So, update ko kayo mamaya, mga may guys, pag naluto na ito. So, yun mga may guys, tapos na tayong magluto. Look at that. O, diba? Para siyang burger steak talaga. Tingnan natin, titikman natin yan kung talagang burger steak ba talaga ang lasa. Pero, guys, grabe, para talaga siyang burger steak. Yung sauce niya, talagang hindi lumalayo sa sauce sa burger steak sa Jollibee. Charires. So, ready na tayong kumain dyan. Tignan natin ang reaction ni Mr. Pahibasimas pa si Mr. Gilamian. So, let's eat na tayo, mga my guys. Tignan natin ang reaction ni Juwapam. Yeah. Just you or I. Okay. Try to taste my burger steak in Philippine style. Try it. Try it, my darling. Ew. No, it's yummy. Really? Yeah, it's yummy. But. I don't like the mushroom. The taste of the mushroom. You don't like? It's different. It's one mushroom. Let's use the mother's. Mother's mushroom. Yeah, but this is this mushroom what use burger steak in Philippines. So yun mga may guys, yummy daw. So yummy naman talaga mga may guys. Hindi nagkakalayo ng burger steak sa Jollibee. Pero syempre, may mga secret recipe talaga yung Jollibee na talagang kakaiba yung lasa at sarap. Pero yung gawa ko mga may guys, promise, sobrang lapit talaga niya sa lasa sa burger steak sa Jollibee. Oh my God, magluluto ako ulit nito. Kaso lang, may hindi ako nagustuhan dyan, yung amoy ng mushroom na ginamit ko. Pero, in fairness, masarap siya. Let's eat mga my guys! Ay, video pala. Char.